Good day, everyone. We are the Thursday group. My name is Ice Harshay Vargas. My name is Mark Andrew R. Cruz. I am Liana Jane Cebu. I'm Micaela Mani Julio. I'm Mariela Acuña Miraflor. And this is our presentation for our lesson plan, poultry farming. Good morning, class. Good morning, ma'am. Welcome sa ating subject na TNT. So, bago tayo magsimula, magkakaroon muna tayo ng opening prayer. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord. Lord, we thank you for the gift of life and all the presents that you granted us. Help us, Lord, so that our actions will inspire change for the better. Guide us in a way where we can use our words to promote peace and love with others. Help us avoid misunderstandings and enlighten us so that we may solve our problems. We surrender everything to you and we trust your great plans for us. And we are always full of gratitude with all the things that you provide for us. We hope that you continue to shine your light into our lives. All this we ask through your powerful name. Amen. Tayo magsimula, magkakaroon muna tayo ng checking of attendance. Sino ba yung mga absent ngayon? Tatawagin ko kayo isa-isa. Andrew, Present po. Ice, Present po, ma'am. Mariela, present po. Micaela, present po. Okay, so very good. Wala tayong absent ngayon. So bago tayo dumako sa lesson natin, magkakaroon muna tayo ng quick review kung ano ba yung tinakal natin kahapon. So meron ba ditong nakakaalala kung ano yung topic natin kahapon? Opo. Anyone? Tungkol po sa swine production. Okay, Andrew, very good. Tungkol sa swine production. Ano nga ba yung swine production, Ice? Ma'am, ano po? Ayun po yung mga sa pag-aalaga po ng mga baboy, ma'am. Okay, very good. So, bago tayo magsimula sa lesson natin, meron akong ipapakita sa inyo mga picture. At titignan ko kung familiar ba kayo dito. So, for our first picture, ano to? Hi! Ma'am! Manok po, manok. Okay, very good. Saan natin kadalasang nakikita tong mga manok na to? Sa likod po ng bahay. Okay, sino dito may alaga manok? Ma'am, kami po. Ma'am. Yung papa ko po may manukan po siya. Marami po siyang manok. Okay, next picture. Ma'am. At Ano Andrew? po? Duck po. Duck. Saan natin nakikita yung duck? Sa kanal po. Okay, pwede sa kanal. Saan pa? Sa bakuran po. Sa bahay po. Okay, very good. Alam niyo ba yung masarap na luto sa duck? Ma'am. Kaldereta Kandarena po. po. Very good. Ito naman. Ano po? Kuya Quail. Di ba Very good, mapupo Micaela. yan? So, ano ba yung pinoproduce ng quail? Pugo, ma'am. Yung itlog pong malilit na ganun, Nakakita na ba kayo binibenta ng sa anak. pugo? Opo! Sa quarter. Opo. Very good. Oh, for the last picture, Ano po yan? Ma'am, ano po yan, ma'am? hindi kayo familiar dito? Hindi po. Para sa inyong kaalaman, turkey to. Para Ano po siyang, yung turkey, ma'am? para siyang bibe, pero malaki siya sa bibe. Ah, O mamaya, may papaliwanag ba ako tungkol dito? nakakain po yan, ma'am? Oo, yung meat niya. Okay? May itlog yan, ma'am. Meron, pero hindi siya ordinaryong itlog lang. Malaking itlog siya. So ngayon, yung ating topic is about poultry farming. For our objectives, at the end of the lesson, the learner should be able to first define poultry farming and identify common poultry animals. Second, appreciate the importance of poultry farming. So ngayon, nagkaroon na kayo ng idea kung ano ang poultry farming, tama? Opo. So napansin ninyo kanina sa ipinakitang picture ang mga iba't ibang uri ng mga hayop na inaalagaan sa poultry farming. Pwede nyo bang pakiulit? Opo. Okay? Chicken po. Okay? Okay? Duck po, sir. Anyone? Okay. And last? Turkey po. Okay, very good. So, ibig sabihin na meron kayo na tatandaan sa ating pinag-aaralan ngayong araw. So, what is poultry farming? Poultry farming is the raising of domesticated birds like chicken, ducks, turkeys, and quail. So, yun yung mga binanggit ninyong mga uri ng ibon kanina na inaalagaan sa poultry farming.
So, we raise them mainly for meat, eggs, or feathers. So, kadalasan, nakikita natin or nakakain natin sa bahay yung mga meat. So, anong mga meat ba yung mga nakakain natin kadalasan? Anong ano? Ano na? Chicken. Yes, chicken. Ano luto sa chicken? Fried chicken. Ayun. Masarap na ulam. Yung ano? Sige, ano? Ano ba? Adobo. Adobo. Nagluluto ba yung parents mo yan? Opo. Ayun, nagluluto. Oh. Tinola po. Oh, okay. Masarap din yung tinola. So, hindi lang tong meat yung pinoproduce ng mga poultry. So, ano? Egg po. Yun, very good yung eggs. And last, meron pang isang pinoproduce ang ating mga birds sa poultry farming. Ano pa yung isa na yon? Okay. Feathers po. Okay, feathers, very good. Next is, it is one of the most common and profitable livestock businesses in the Philippines. So, isa siya sa number one na pinagkakakitaan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Diba, meron ba kayo idea kung saang lugar merong poultry farming dito? Sa Orali po. Okay, saan sa Orani na? Kung may idea ka. Sa bundok po. Sa Talimundok po, sir. Okay, no? Siguro meron doon. Ay, ako, di pa ako nakakapunta doon. Pero, okay, saan? Tala po. Sa Tala, yun. Meron dong mga bentahan ng mga manok na which is tinatawag natin siyang poultry farming. So, next natin is yung common types of poultry animals. So, ano nga ba ang common types natin ano nga ba ang mga common types ng poultry animals? So, ito yung mga inaalagaan. So, number one na sinabi natin dyan is yung chicken. Ayan ang most popular na race for eggs na tawagin natin ay layers. At ang kanilang meat na tinatawag nating mga broilers. So, ang chicken ay ang most popular na nagpo-produce ng kanilang mga karne at mga itlog sa Pilipinas. Na siyang pinagkakakitaan ng mga Pilipino para kumita, syempre. At para sa mga pangangailangan sa araw-araw. So, next is yung ano yung next? Duck po. Okay, yung duck. Yung duck is raised for meat, eggs, at yung kinakain ng mga magulang natin. Ano yung kinakain nila? Balut. Yung balut, ayun. Number one na pinagkakakitaan ng mga Pilipino tuwing gabi. Yan, nakikita natin yan lagi sa kalsada. So, isa rin sila sa mga nagpo-produce ng meat tsaka eggs. At hindi lang daw yung eggs, pati yung kanilang balut na pinagkakakitaan at binebenta ng mga vendors natin na nakikita natin sa mga kalsada. Yan. So, next is yung number 3. Turkey po. Turkey. So, hindi natin siya madalas nakikita dito sa bansa natin. Madalas natin siya makikita sa ibang bansa. Turkey is a larger bird or mostly for meat. Si turkey, meron din siyang eggs. Malaki yung eggs ng turkey. Ang eggs na yun, maraming laman yun. Hindi lang yun isang egg yolk lang. Marami siyang laman. So, nagpo-produce din siya ng meat. Pero hindi siya katulad ng chicken and duck na maliliit lang yung meat nila. Si turkey, siya ang pinakamalaki sa lahat. So, next is yung ating last, quail. So, ano nga ba yung quail? Quail is a small scale but high demand for eggs and meat. Sila yung nagpo-produce ng maliliit lang na karne at saka itlog. Sino nakakita na rito ng itlog ng pugo? Ako po. Okay, saan nyo nakikita yon? Sa bus po. Ayun, yung mga nakikita natin sa bus, di ba? Mga nagbibenta, pugo kayo dyan, di ba? Ayun yung pinoproduce nila na itlog. Ako naman tayo sa importance of poultry farming. Ano ba yung importance ng poultry farming? Siyempre, uno na dyan yung food source. Diyan tayo kumukuha ng supplies natin, yung kain natin sa araw-araw, at yung kailangan ng protein ng katawan natin, pati din ng family natin. Next naman dyan is yung income and livelihood. So, sino ba dito yung magulang na nag-aalaga ng mga poultry animals? Tayo ma'am, kami po. Ano naman ang inaalagaan ng parents mo? Ano po ma'am, doon po sa sa bahay po namin. Nag-aalaga po siya doon sa baba ng mga manok doon sa bahay. Tapos po, aalagaan niya po yun. Tapos po kapag meron pong magpapadeliver sa kanya, ayun po yung niya, binibenta niya po doon sa dinadala niya po pong ibang lugar. Okay, very good. So, anyone? Mama ko po. Yung tatay ko po may alagang bibe. Minsan po niluluto namin kaldereta. Sarap yun. Sarap yun. Okay? O diba, nakikita nyo na nakakatulong siya sa atin para magkaroon ng extra income.
So next naman natin is yung jobs. Create works for feed sellers, transport processing, and more. So, hindi lang siya nakakapagbigay ng income mismo dun sa may product. Nakakatulong din siya dun sa mga nagtitinda ng pagkain dun sa inaalagaan natin na animals, di ba? Nakakapag-transport, yung mga nagta-transport ng mga yung mga delivery man, di ba? Sila yung nagdi-deliver sa inyo ng pagkain ng mga inaalagaan ng poultry animals. Nakakatulong siya na magkaroon ng iba't ibang trabaho. Ma'am, yung papa po ni Mariela nagtitinda po ng feeds. O, di ba? Yun lang, ibang income na yon. Nakakatulong siya, di ba? Sasabihin ko kay Papa, bibili kami ng feed sa inyo. Sige. Next naman natin is yung byproducts. So, sa bahay niyo ba, meron ba kayong ginagamit na unan? Oo, ma'am. Ako may hotdog. Ako po, ma'am, yung unang ko malambot. O, alam niyo ba na yung mga unan niyo na yan ay galing sa feathers ng mga poultry animals? Oo. Kaya siya malambot dahil dun sa mga balahibo nila. Kaya pala. And yung mga dumi ng mga poultry animals na to is pwede din natin gamitin na fertilizer dahil organic siya at walang chemical. Ma'am, hindi po mabaho yun? Oo, mabaho siya, pero ano naman siya, masustansya naman siya dahil wala siyang chemical. Kaya pala si Papa kapag nalagay yun sa tanim niya yung mga tae ng mga manok. O di ba? Ngayon, alam niyo na kung ano yung importance ng poultry farming. So, punta naman tayo sa basic poultry management practices. Ano ba itong mga basic poultry management practices na to? Bakit ba natin siya kailangan malaman? So, uno na dito is yung housing. Neat, clean, dry, safe shelter from rain, heat, and pests. So, kayo ba? May mga bahay ba kayo? So, yung mga poultry animals na inaalagaan natin, kailangan daw pala may bahay din sila. Bakit ba kailangan may bahay sila? Siyempre, para safe sila at hindi sila maulanan. Di ba? Kayo din, di ba? Pag umuulan, kung wala kayong bahay, ano mangyayari sa inyo? Mababasa Kami, ako. ma'am. Magkakasakit kami, ma'am. Ganun din sila. Kaya kailangan may bahay din sila. Ma'am, saan po gawa yung bahay nila? Pwedeng gawa sila sa kahoy, kagaya ng mga bahay natin. Ma'am, sa amin, ma'am, yung sa kahoy po siya gawa. Tapos, ma'am, meron siyang mga pintuan, ganon. Tapos nilalagyan lang namin siya ng ilaw para yung hindi siya maano yung mga Tama, kailangan may bahay talaga sila. So, next naman natin is yung feeds. Balanced food, grains, protein, vitamins to grow well. So, kailangan din pala nila ng vitamins. Di ba? Kayo ba nagba-vitamins ba kayo? Opo. So, binibigyan kayo ng vitamins para lumaki kayo ng malusog, di ba? So, ganun din sa mga poultry animals. Kailangan din nila ng vitamins para lumaki sila at maging healthy sila. Next naman natin is yung health. Regular cleaning and vaccination prevent diseases like bird flu. O, sino na ba dito yung mga na-vaccine, yung mga na-injectan? Ma'am. Opo, dito po kami binaksin. Di ba? Bakit daw kayo in-injectionan? Para daw po safe po kami sa mga bacteria, mga ganun po. So, ganun din sa mga poultry animals natin. Kailangan din natin silang lagyan ng vaccine para hindi sila dapuan ng sakit. Kasi pag natapuan sila ng sakit, syempre tatamlay sila, di ba? Kayo ba pag dinapuan kayo ng sakit, ano nangyayari sa inyo? Natutulog po. Ano ba? Matamlay po kami nun, ma'am. O, di ba? Ganun din sila. So, next naman natin is yung management. Separate young birds from adults. Give clean water daily. So, dito pala, kailangan daw natin i-separate yung maliliit at malalaking inaalagaan natin ng poultry animals. Bakit kaya kailangan natin silang i-separate? Ba't kailangan natin silang pag-iwahiwalayin? Baka po mag-away sila. Baka po mamatay yung maliliit. So, yun lang yung pinaprevent natin para hindi sila magkasakitan. Kaya need natin na i-separate yung maliliit na birds to malalaking birds. Class, may natutunan ba kayo kanina? Opo! Dahil dyan, dadako tayo sa activity. Ma'am, ano po yung gagawin namin activity? Eto ang gagawin yung activity.
Tinatawag itong matching type activity. For example, yung pig. Ano ba yung pinoproduce ng pig? Ma'am. Yan, very good. Kaya ang gagawin nyo, yung column A, imamatch nyo sa column B. Naiintindihan nyo ba? Dahil dyan magsimula na kayo, bibigyan ko kayo ng 20 minutes para matapos ang activity. At pagtapos, ipasa nyo na sa akin. Maliwanag ba? Nag-enjoy naman ba kayo sa lesson natin ngayong araw? Ayun, napakagaling. So, dahil dyan, meron akong tatanong sa inyo. Siyempre, kailangan ma-refresh pa yung utak natin dahil para kapag ka nag-exam tayo, alam nyo pa rin kung ano yung isasagot ninyo. So, una nating question is, what is poultry farming? O ano daw yung poultry farming? Yes? Pag-aalaga po ng mga poultry animals. Yes, tama. Ayun yung mga pag-aalaga ng poultry animals tulad ng mga ibinigay natin kanina na uri ng mga ibon na inaalagaan sa poultry farming. So ito yung sunod na question. Ano daw yung 5 poultry animals or 4 lang pala? Ano yung 4 na poultry animals na inaalagaan? Sir, Okay, ano? chicken. Chicken, tama? Duck. Duck, very good. Sir, Yes. turkey. Turkey. And last is? Quail. Yun yung quail. Ano yung Tagalog ng quail? Pugo. Yung pugo. Ayun yung mga inaalagaan sa poultry farming na siya nagpo-produce ng mga meat at ng eggs. Inaalagaan ng mga parents natin, inaalagaan nila para magkaroon sila ng pagkakakitaan. Tama ako, di ba? Opo. Okay, very good. So, why is poultry farming important? Bakit daw importante si poultry farming? Okay? Nakakapagbigay po ng work. Okay, nakakapagbigay ng work, Nakakapagbigay po ng income. nakakapagbigay ng income, Nakapagbigay po ng pagkain. nakakapagbigay ng pagkain, and ano pa? Meron pa ba? Meron pa? Wala na. So, si poultry farming daw, bakit daw siya importante? No? Kasi, kayo, may mga parents kayo, meron kayong mga parents, di ba, nagtatrabaho sila sa poultry farming. So, di ba, pumapasok kayo sa school? Saan nila kinukuha yung mga baon ninyo? Doon po. O, di ba? Sa mga work nila. So, kaya importante si poultry farming para sa pag-aalaga or para sa mga magandang produce ng mga manok na inaalagaan nila sa poultry farming. Di ba? So, what the practices help keep poultry healthy? Ano daw yung mga ginagawa nila para daw yung nasa poultry farming? Yung mga inaalagaan nila, mga healthy daw. Sir, Okay, ano? sir, binabaksinan po. Yun! Sir, very good. nililinis po yung kulungan ng ano. Oo, tama yun. Ano pa? Meron pa ba? Pinapakain po. Pinapakain nila, syempre. Pinapainom din po. Ayun, pinapainom nila. Oh, ano pa? Meron pa? Meron pa? Meron pa, Liana? Wala na po, sir. Okay, wala na. So, tama yung mga sinagot nyo na yun, no? Na parang mas papanatili nilang healthy yung mga poultry farming, inaalagaan nilang mabuti, binibigyan nila ng tamang gamot yung mga inaalagaan nila sa poultry farming, pinapakain nila. Para saan? Para kapag kayong kinakain ng mga nasa poultry farming or mga animals sa poultry farming, ay makapag-produce sila ng healthy sa kanilang mga katawan. Para po makaitlog sila. Yun, very good. Para makapangitlog sila ng maayos, o di ba? Kasi, ano yung kinakain nyo tuwing almusal sa umaga? Ano ba? Itlog! Ano yung itlog, di ba? O, pero kakain kayo ng itlog, pero pagdating sa exam, hindi kayo mangingitlog, okay? Oh, very good. So, anyone na ano ba yung pwede yung bakit kailangan natin na mas pangalagaan pa yung poultry farming natin? Para po may makain tayo. Para may makain tayo, di ba? Para mataas ang kita. Ayun yun. Ayun po. Kasi, pag maganda ang kalidad ng nasa poultry farming, ano nangyayari? Maganda ang kita ng mga magulang, meron kayong pambaon. Baon. Yun, meron kayong pambaon pupunta ng school, hindi ba? Opo. Okay, very good. Okay, class. Mukha namang marami kayong natutunan sa nileson natin kanina. Opo! Naganda ako dito ng 20-item multiple choice na quiz na tungkol sa poultry farming. And bibigyan ko kayong oras para sagutan ito. And may mga katanungan pa ba kayo? Sir, saan po kami magsasagot? Diyan na mismo sa inyong test paper na aking binigay.
Okay po. Sir, kailan po ipapasa? Papasa niyo po ito bago kayo umuwi. Okay po. Okay po, sir. May mga katanungan po ba kayo? Wala na po! Sige, pwede na kayo magsagot.